Hi guys! Ako nga pala si Kimi at ito ang aking official channel, ang Kimiverse PH. Handog ko ang mga review ng manga o manhwa. Tara, samahan niyo ako sa pagpapatuloy ng kwento ng Wistoria One and Sword. Habang nakikinig si Will, ay makikitang balot pa rin ng negatibong pag-iisip si Wignall. Kagaya ng tingin ng kanyang mga kauri na siya ay isang mahina at kahihiyan lamang. Saad nito, na di tulad ng mga illusion spell ng ibang elves sa Grand Magic Festival, ito ay nagkakaroon ng physical form, kung kaya't ang kanyang spell ay di makakatalo ng kalaban. Sa isang bahagi ng Nightmare's Mew ay makikitang nag-uusap sina Liana at Colette. Wika ni Liana, maituturing na mahina ang mga estudyante kapag ito ay nananatili pa rin sa academy. Dugtong pa nito na ang mga nagpakita ng lakas, nakagawa ng spell, at mapili sa Grand Festival ay magagawang makapagtapos sa academy ng walang kahirap-hirap. At dahil dito ay maituturing ni Liana na sila ay mababang uri. Tutol naman dito si Colette. Wika nito na si Liana ay tinaguri ang Miss Perfect. Ngunit pahayag nito ang makita niyang ang isang babaeng kaedad niya na si Elfaria Elbis o mas kilala bilang Hallowed Ice Maiden ay nagawang maging isang magia vendor. At ito ay isang pagiging henyo. Habang hawak ni Wignall ang kanyang baling braso, ay patuloy ito sa pagkwento. Aniya ay nakakadurog ng pagkatao ang maging isang mahinang uri at maahalin tulad sa kanyang kinakapatid na babae. At iyon ay si Queen Elnor, ang magia vendor ng Elif. Sabay silang lumaki at maganda ang kanilang alaala. Dahil sa liit ni Elnor noon, ay inisip niya na kailangan niya itong protektahan at bantayan palagi. Ngunit si Elnor ay isa pala sa magiging malakas na elf at may kakayahang makagawa ng Kingswood. Nang matapos ito sa pagsasalita, ay lumapit sa kanya si Will. Nakangiti nitong wika na naiintindihan niya ang nararamdaman ni Wignall. Dahil naniniwala siya sa kakayahan nito, ay nangako na puprotektahan niya ito hanggang sa maging malakas muli. Naputol ang kanilang pag-uusap nang biglang lumitaw ang iba't ibang uri ng halimaw. At may taglay na higit sa 5 credits. Dagli namang kumilos sina Will at Wignall. Agad na ginamit ni Will ang kanyang espada at inatake ang mga halimaw. Sa pagkakasapul niya sa Girgesa at Nightmare's Eye, ay sinunod niyang inatake habang nasa ere ang Deformist Serpent. Nagawa niya itong hatiin sa gitna. Wika ni Wignall na kahit marami na itong nilabanan, ay mabilis pa ring natalo ni Will ang mga halimaw. Dugtong pa ni Wignall ay kung saan si Will kumukuha ng kanyang tatag. Ilang sandali pa ay nag-ingay ang itim na pusa ni Will, hudyat na may panganib. Sa isang madilim na bahagi ay narinig ng dalawa ang kakaibang tunog ng umaalog na tubig. Dito ay may bumulwak na halimaw galing sa itaas ng dungeon. Nagulat sina Will at Wignall nang makita ang mga humanoid na nilalang, ang Balkars. Wika ni Will na hindi ito maganda. At sinabihan niya si Wignall na tumakbo. Sabay niyang inilabas ang isang uri ng pampasabog, ang Navel Cord of the Bomb Beast. Sa pagsabog nito ay tumilapon sila Will at Wignall. Ayon kay Will, ang Balkars ay kilalang halimaw dahil ito ay pambihirang uri at ito ay may taglay na 11 credits. Ang katawan nito ay nababalot ng apoy at hindi tinatablan ng anumang pisikal na atake. Saad ni Wignall na kung ganoon nga, ang makakatalo lang rito ay ang phantasmagoric magic. Hikayat naman ni Will na hindi niya kayang labanan mag-isa ang halimaw at kailangan niya ang tulong ni Wignall. Mariin ang pagtutol dito ni Wignall. Dahil alam niya na hindi perpekto ang kanyang phantasmagoric magic. Sabay ng pagpatak ng kanyang luha ay batid niya na siya ay mabibigo kung gagawin niya ito. Ngunit tinig ni Will na ayos lang na mabigo. At ang kagaya nila, ang pagkabigo ay bahagi ng pagtatagumpay. Nagsimula ng umatake ang Balkars at mabuti na lang ay nailaga nila ito. Di maiwasang mag-alala ni Wignall sa kanyang nasasaksiyang pakikipaglaban ni Will sa Balkars dahil saad nito na hindi tumatalab ang atake gamit lamang ang espada. Nanginginig man ay iniangat niya ang kanyang wand at inilabas ang spell, ang Dream of Storm. Ngunit ito ay di pa rin tumalab at naisip ni Wignall na baka matalo si Will kung siya ay mabigo gamit ang kanyang magic.
Habang ginagamit naman ni Will ang shield ng Crystal Guardian Beast ni Kiki upang sanggain ang atake ng kalaban. Dito ay napasigaw si Will kay Wignall na naniniwala siya sa kakayahan nito. Dito ay nagbalik tanaw ang lahat kay Wignall. Nabuhayan siya ng loob at tumayo ng may determinasyon na gamitin ang kanyang spell. Dito ay walang alinlangan niyang ginamit ang Summoning Realms of the King's Forest. Lumitaw ang tila pader ng malalaking puno, dahilan para matagumpay ang matalo ng sabay-sabay ang mga Balkars. Dahil sa nagamit na lakas ay napaluhod si Wignall. Agad namang lumapit si Will at binati niya si Wignall. Dahil napagtagumpayan nito ang physical form ng kanyang spell. Wika ni Wignall na dahil sa pagtitiwala ni Will sa kanyang kakayahan ay ibinigay niya ang kanyang respeto. Inabot ni Will ang kanyang kamay at tinulungan niyang makatayo si Wignall. Ang pakikipagkamay nito ay simula ng bagong pakikipagkaibigan. Sa ika-11 palapag ay nakikitang naglalakad at nagtatalo si Julius at Sion. Dahil sa uhaw ay hindi maiwasang magpalitan sila ng mga hinanaing. Agad na hinila ni Sion si Julius sa kwelyo dahil meron siyang naramdamang halimaw sa paligid. Wika ni Julius na imposible ito dahil wala naman siyang naramdaman nang ginamit niya ang search. Ngunit saad ni Sion na kagaya ng andoon sila sa ika-10 palapag ay hindi rin nasagap ng kanilang search ang halimaw. Dugtong nito ay may ibang uri ng halimaw na may kakayahang hindi ma-detect ng search. At lumitaw nga ang mga evil sentinels. Hindi maiwasang magtaka ni Julius dahil ang mga iyon ay may higit sa 10 credits na halimaw. At kung ito ba ay may kinalaman sa nakaharap nila sa ika-10 palapag. Mungkahi ni Sion na gamitin ni Julius ang mga clone nito upang gawing shield. Dahil papalapit na ang mga halimaw, nilabas ni Sion ang kanyang wand, gumamit ng magic spell ang Hawkfire. Samantala, sa ika-8 palapag ay nagkakaroon ng stampede ang halimaw. Dito ay makikitang tumatakbo ang lahat ng naroon kabilang sila Rusty at Mike. Natalisod naman si Rusty. Paglingon niya upang bumangon ay nakita niya ang halimaw na malapit na sa kanya. Bigla namang may lumitaw na spell circle at ito ay mula kay Professor Edward. Ginamit nito ang magic na Dax Dabrigans. Sabay-sabay na nadaganan ang mga halimaw ng malalaking angkla. Inutos ni Professor Edward na mag-evacuate na sa ika-6 na palapag ang lahat. Lula naman ng isang dragon ay tinawag ni Professor Werner si Professor Edward. Inabot nito ang kanyang kamay, hudyat upang sumakay ito sa dragon. Wika ni Professor Werner ay naka-evacuate na ang karamihan sa mga estudyante, maliban sa grupo ni Liana. At batay sa huling report ay nasa ika-10 palapag sila. Mahihirapan silang makita ang sitwasyon roon sapagkat ang mga masers o kamera nila ay kaunti at ang iba ay nawasak sa palapag na iyon. Wika pa ni Professor Werner na sa pamamagitan ng kristal ni Kiki matutukoy nila ang kinaroroonan ng naturang grupo. Sa ika-11 palapag ay mahigit 16 na oras nang naroon sina Colette at Liana. Nauubusan na rin sila ng supply ng pagkain at tubig. Humingi ito ng paumanhin kay Colette dahil sa kanyang ambisyon. Ngunit wika ni Colette na walang may kasalanan sa mga nangyari dahil ginusto niya ring sumama sa grupo ni Liana. Sa kabilang bahagi ay makikitang mabilis na tumatakbo sina Will at Wignall patungo sa nasagap nilang mahika mula sa di kalayuan. Nakita nila si Sayo na nakatayo sa patay na halimaw. Tinawag nila ito at pinuri dahil natalo nito ang grupo ng mga halimaw. Sumingit naman si Julius at iginiit niya na tumulong siya sa pagpaslang sa mga halimaw na iyon. Agad na hinanap nila si Colette at Liana. Tugon ni Julius ay di nila ito kasama at akala nila ay kasama ito nila Will nang mahulog sa ika-10 palapag. Nakarinig naman ng yabag sina Colette at Liana. Pakiramdam nila na hindi ito maganda. Nakita nila ang mukha ni Professor Bruno, ngunit biglang nahulog at gumulong sa lupa ang ulo nito. Nakaharap nila Colette ang lalaking pugot, habang hawak pa nito ang isa pang putol na ulo. Yumukod ito at nagsulat sa hangin ng pagbati kina Colette at Liana. Wika ni Marzi ay dapat hindi niya hinahayaang may gumala-gala sa ika-11 palapag. Mas nagimbal pa sina Colette at Liana nang nilagay ng lalaking pugot ang hawak nitong putol na ulo ng isa pang profesor. Wika nito na baka hindi nagtagumpay ang Grand Duke
natapusin ang mga estudyanteng ito o kaya ay nahulog ang mga ito nang wasakin ng halimaw ang sahig ng ikasampung palapag. Tugon naman ni Marze dahil sa kanyang walang kwentang paglalaro ay natuklasan na ang kanilang lihim. Pinutol naman ni Liana at Colette ang pag-uusap ni Marze at ng lalaking pugot at tinanong kung sino ang mga ito at kung sila ba ang pumaslang sa dalawang profesor. Walang ano-ano ay winasak ng lalaking pugot ang ulo ng profesor, dahilan para ito ay madurog at tumalsik ang mga mata sa lupa. Dito na ipinakita ng lalaking pugot ang kanyang tunay na anyo at gusto nilang wasakin ang Fall Sky. Ang tinutukoy nila rito ay ang barrier ng academy. At binunot ng lalaking pugot ang kanyang wand habang nakasulat sa hangin na kung maaaring kunin niya ang mga ulo nila Colette at Liana at isang kataga ng paalam. Nang muntik nang makalapit ang ginawa nitong spell kina Colette, ay bigla itong sinangga ng atake mula sa dumating na grupo nila Will, Sion, Julius at Wignall. Dito ay pinansin ni Sion kung sino ang nilalang na iyon at bakit wala itong ulo. Nabalot ng maitim na enerhiya ang katawan ng lalaking pugot at tila nasisihan nito dahil marami na siyang pwedeng kuning ulo. Nagtangka naman ang pag-atake si Will nang bigla siyang tamaan ng itim na mahika mula sa lalaking pugot. Mabuti na lang ay naharang ito ng spell na ginawa ni Wignall. Nabalot ng nakakakilabot na pagtawa ang hangin na tila nagugustuhan ng lalaking pugot ang ginawang ito nila Will. Dahil dito ay idadagdag niya ang mga ulo nito sa kanyang koleksyon. Pinahinto naman siya ni Marze. Kailangan na nilang umalis upang hanapin ang isang bagay. Gayun din ay paparating ang isa pang grupo na patungo roon. Dahil dito ay nilabas na muli nito ang wand at nagsulat na tapusin ang mga ito ng Grand Duke. At lumabas ang spell circles. Nagulat sina Liana, Julius, Sion at Colette dahil nagawa nito ang gate o ang The Magic Queen Teleportation Secret Art. Dahilan para masummon nito ang Evil Grand Duke. At dyan nagtatapos ang episode 10 ng Wisteria One and Sword. Panoorin nyo na rin ang episode 11. Nasa channel na natin yun. See you guys! Asya, kung nagustuhan nyo ang video natin, palike naman at subscribe ng ating channel.